Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 546, kagat ang kamay na nagpapakain. Nagsimulang mag-alab ang katawan ni Yuan Lai sa ilalim ng apoy ni Lin Fang. Humihingal ang mga tao sa pagkamangha at tumibok ang kanilang mga puso, hindi ba't si Yuan Lai ay isang henyo. Ang binata na lumitaw ay nakalusot lamang sa unang Zuan Chi layer ngunit madaling apihin si Yuan Lai, brutal at marahas na sinunog siya. Natigilan si Yuan Lai. Paano ito naging posible? Ang Wu Clan ay nakakagulat na may isang binata na nagawang talunin siya, si Yuan Lai. Maari pa siyang patayin ng binatang ito. Ang mga tao ng Wu Clan ay humihingal sa pagkamangha. Naantig at naantig ang binata na kakaligtas lang ni Lin Fang. Napuno din siya ng panghihinayang dahil kung naging kasing lakas siya ni Lin Fang, naprotektahan niya sana si Wu Shiyon. Hindi sana siya napahiya ng Yuan Clan. Masyado siyang mahina para makipagrelasyon sa kanya, ngunit kaya ni Lin Fang. Itinago niya ang kanyang tunay na lakas. Si Wu Jiyang at Wu Yun ay namangha. Tila itinago ni Lin Fang ang kanyang lakas. Nakapasok na siya sa ika-4 na layer ng Zuan Chi. Bakit ngayon lang nila na-detect na nakalusot siya sa unang Zuan Chi layer? Malamang na natutunan ni Lin Fang ang ilang lihim na kasanayan upang itago ang kanyang tunay na lakas at bawasan ito. Gaano siya kalakas? Sa isip ni Wu Yun habang hinahatak niya ang mahabang mukha. Ilang beses na niyang pinahiya si Lin Fang, sinubukan pa niyang atakihin siya. Ngunit sa sandaling iyon, may kabuoang kalamangan si Lin Fang kaysa kay Yuan Lai. Si Wu Yun ay malayong makalaban kay Lin Fang. Madali siyang mapatay ni Lin Fang gamit ang kanyang tunay na lakas. Kung papatayin mo ako, hindi ka ba matatakot kay Yuan Tong? Talagang darating siya para ipaghiganti ang kamatayan ko. Sabi ni Yuan Lai na ang katawan ay nasusunog ng masakit. Kung magpapatuloy ito, masusunog ang buong katawan niya at mamamatay siya. Sinabi ko sa iyo, hindi ko kilala si Yuan Tong, hindi ko pa siya narinig. Agresibong sabi ni Lin Fang. Ipinagpatuloy niya ang pag-atake kay Yuan Lai, bumagsak ang lupa. Si Yuan Lai ay nakabaon hanggang sa kanyang baywang ngayon. Bitawan mo si Yuan na humiga. Pinagbantaan ng mga tao ng Yuan Clan habang naglalabas ng ilang purong chi. Malapit nang patayin si Yuan Lai. Mawala, sabi ni Lin Fang habang naglalabas ng purong chi mula sa kanyang bibig. Tinawid nito ang atmosfera na parang bulalakaw at naging ilang nasusunog na ahas na sinunog ang lahat sa kanilang dinadaanan. Sa isang iglap, ilang tawang natabunan ng apoy, naramdaman nila ang matinding sakit. Hindi mo alam kung gaano kalakas si Yuan Tong. Nakapasok na siya sa ika-6 na layer ng Zuan Chi at sasali sa Great Competition ng Zuyu, gusto mo bang mamatay? Tumigil ka na, may oras ka pa. Sabi ni Yuan Lai na ang paghihirap ay naging labis. Mamamatay na talaga siya, isang nakakakilabot na sakit ang patuloy na kumakalat sa kanyang katawan. Hindi niya akalain na ang Wu Clan ay paprotektahan ni Lin Fang, na napakalakas at brutal. Naglakas loob pa si Lin Fang na patayin siya at ang mga tao ng Yuan Clan. May nakalimutan akong sabihin sa iyo, sasali rin ako sa Great Competition ng Zuyu. Bulong ni Lin Fang sa tenga ni Yuan Lai. Si Lin Fang ay may nakamamatay ng ngiti sa kanyang mukha. Kaya, hindi na kailangang magpakitang gilas at kumilos ng may pagmamalaki sa harap ko. Mamamatay ka ngayon. Naglabas si Lin Fang ng mas maraming sunfire na bumagsak sa katawan ni Yuan Lai. Kumalat ang malalakas na tunog ng kaluskol sa hangin, sinubukan ni Yuan Lai na itoon ng ilang purong chi para harangan ngunit hindi niya mapigilan si Lin Fang. Siya ay nagbigay ng isang kakilakilabot na tili, siya ay masusunog sa kamatayan. Hindi mahalaga sa iyo ang buhay ng tao, kaya dapat kitang tratuhin tulad ng pagtrato ko sa isang aso. Paliwanag ni Lin Fang sa mahinang boses. Patuloy niyang binumba ang katawan ni Yuan Lai, na ginawang isang malaking apoy ang kanyang katawan. Nawala sa lupa si Yuan Lai, tuluyan na siyang nabaon, tanging sigaw niya lang ang maririnig. Ilang sandali pa ay naging kalmado na muli ang kapaligiran. Si Lin Fang ay nakatayo roon habang ang kanyang apoy na si Chi ay nag-aapoy pa rin sa kanyang katawan. Patuloy ang pagsikat ng araw sa kanyang katawan, nakakasilaw. Para siyang hari ng mga araw, biniyayaan ng pag-ibig ng araw. Nakakatakot. Akala ng karamihan, tumibok ang kanilang mga puso. Nagsalita si Yuan Lai sa isang mapagmataas at mayabang na paraan. Sinabi niyang papatayin niya ang lahat ng kabataang lalaki ng Wu Clan ngunit sa huli siya ay pinatay ni Lin Fang. Siya ay masyadong mahina upang harangan ang kanyang mga pag-atake. Ang Wu Clan ay hindi makapaniwala na si Lin Fang ay napakalakas. Phew. Matapos ang tila mahabang panahon, huminga ng malalim ang ilang tao, lahat sila ay nakatitig kay Lin Fang. Ang pagpatay ni Lin Fang kay Yuan Lai ay magpapagalit sa Yuan Clan, tiyak na papatayin ni Yuan Tong ang lahat. Hindi siya mapipigilan ng Wu Clan. Pinatay mo ang ilang mga tao ng aking angkan, pinatay mo rin si Yuan Lai, hindi ka bibitawan ni Yuan Tong. Papatayin ka niya at walang iwanan. Sabi ng isang miyembro ng Yuan Clan na ang buong braso ay nasunog lang ng atake ni Lin Fang kanina. Nakatitig siya kay Lin Fang na may pagpatay sa kanyang puso. Kinailangang mamatay ni Lin Fang, akala ng mga tao ng Yuan Clan, gusto nilang patayin siya. Siguro, ngunit hindi ka pupunta doon upang makita ito. Galit na sigaw ni Lin Fang. Nanginginig ang kamay niya at sa isang iglap ay may bumaril na bowl ang apoy at tumakip sa buong katawan ng taong iyon. Nasunog siya hanggang sa mamatay. Pinatay ni Lin Fang ang taong iyon, tulad ng pagpatay niya kay Yuan Lai. Ang bawat miyembro ng Wu Clan ay nakakuyom ang kanilang kamao, lalo na ang ilang mga kabataang lalaki. Kumukulo ang kanilang dugo. Ito mismo ang gusto nilang makita ngunit si Lin Fang ay hindi miyembro ng kanilang angkan. Kung isa siya sa kanila, sabay nilang pinatay ang mga hayop na iyon ng Yuan Clan. Ang pangalawang elder at si Wu Yun ay nakatingin kay Lin Fang na may kawalang kasiyahan.
Tama na yan. Sabi ng pangalawang matanda, hindi na siya nakatiis. Dahan-daang tumalikod si Linfang at sinabi sa pangalawang elder sa malamig at hiwalay na paraan. Ako ba ang kinakausap mo? Ang problema ay pinatay mo ang mga taong iyon ng Yuan clan ngunit kami ang magdadala ng kahihinatnan pagdating ni Yuan Tong. Paliwanag ng pangalawang elder na galit kay Linfang. Sino ang makakaharap kay Yuan Tong pagdating niya? Ako ang pumatay sa mga taong ito ng Yuan clan, hindi ikaw. Sabi ni Linfang sa malamig na paraan. Isa kang kahihiyan sa Wu clan, pinanood mo ang iyong mga tao na pinatay at walang ginawa. Ngayong tinulungan kitang patayin sila hinihiling mo sa akin na itigil na. Nakakatawa ka, ang mga miyembro ng Wu clan ay natulala, ang kanilang pangalawang elder ay nagsasabi kay Linfang na huminto. Pinigilan ni Linfang ang mga tao ng Yuan clan na patayin sila. Wala kang naiintindihan. Napakalakas ni Yuan Tong, walang makakapidya sa kanya, kahit ikaw. Pinangungunahan mo ang aming angkan sa pagkalipol sa iyong mga katangahan. Nagpasya kang mamatay sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa Yuan clan, at nagpasya kang kalagdarin kami kasama mo. Sabi ni Wu Yun habang nakaturo kay Linfang. Mukha siyang masamang ahas. Tumawa si Linfang at malamig na ngumiti na nagsasabi. Dapat ako ay matuto mula sa iyo at gawin ng parehong. Dapat kong hayaan ang aking mga kaibigan na mamatay at panoorin sila ng walang ginagawa. Gusto mong makitang pinapahiya at pinapatay ang mga kasama mo. Ang biro ni Linfang ay nagpagulat sa lahat. Ang mga salita ni Wu Yun ay eksaktong bumaba sa parehong bagay. Si Yuan Lai ay pinapahiya at pinapatay sila ngunit sinasabi niya na dapat ay hinayaan nilang patayin ang kanilang mga nakababatang angkan. E ano ngayon? Ano ang kinalaman niyan sa iyo? Tanong ni Wu Yun. Nang makita niyang maraming tao ang nakatingin sa kanya ay nakaramdam siya ng panghihinayang. Wala itong kinalaman sa akin, pero kapag pumatay ako ng tao, wala itong kinalaman sa iyo. Pinatay ko si Yuan Lai para kay Shiyun, yun lang. Sa tingin mo ba pinoprotektahan kita o ang Wu clan? Sa tingin mo ba gagawin ko iyon para sa iyo? Sabi ni Linfang habang tumatawa ng mapanukso. Si Wu Yun ay mukhang malungkot at sinabi. Dahil sa ganyan, mawala ka. Pumunta at humingi ng awa sa Yuan clan ng mag-isa. Humingi ng awa dahil sa mga ganyang tao. Naisip ni Linfang na siya ay nakakatawa. Tumingon si Wu Yun at sinabi kay Wu Jiuyang. Tiyo, siguro dapat na natin siyang hulihin at ihatid sa Yuan clan, at sa ngayon, dalhin rin natin doon si Shiyun. Iyon lang ang paraan para makaiwas tayo sa sakuna na si Yuan Tong. Ito ang tanging paraan upang mailigtas ang angkan. Wu Yun. Sabi ni Wu Shiyun na mukhang malungkot. Ang bawat miyembro ng Wu clan ay napahiya. Walang prinsipyo si Wu Yun, tinulungan sila ni Linfang at gusto niyang hulihin siya at ihatid sa Yuan clan. Para sa Wu clan, kailangan nating gawin iyon. Sabi ni Wu Yun na walang pakialam sa kanila. Galit na tumingin sa kanya si Wu Jiuyang. Kuya, tama si Wu Yun. Kailangan nating iwasang magalit ang Yuan clan, alam mo kung gaano kalakas si Yuan Tong. At saka, sasali siya sa great competition ni Zuyu, hindi natin siya ma-provoke ngayon. Sabi ng pangalawang matanda, ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 547, ano ang gusto mong gawin? Ang pangalawang elder at si Wu Yun ay natatakot na magalit kay Yuan Tong kaya gusto nilang ihatid si Linfang sa Yuan clan. Ama, sabi ni Wu Shiyun na may pag-asa sa kanyang mga mata. Umaasa siyang hindi papayag ang kanyang ama sa pangalawang elder at kay Wu Yun. Sila ay walang hiya. Shiyun, huwag kang magsalita ng kahit ano. Biglang sabi ni Linfang. Malamig siyang ngumiti. Ihatid siya sa Yuan clan. Paano katawa-tawa, masyadong katawa-tawa. Tumingon si Linfang at tumingin kay Wu Yun at sa pangalawang elder. Mukha siyang mabangis at matigas. Sino sa inyo ang malakas para hulihin ako? Pagkatapos ay gumawa si Linfang ng isang hakbang pasulong at naglabas ng ilang malamig na yelo na chi, ito ay napakalamig. Nagsimulang manginig si Wu Yun at tinanong si Linfang, anong ginagawa mo? Ano ang ginagawa ko? Tumiti si Linfang at sinabi. Hindi ako ang alipin ng iyong angkan, tinulungan kitang patayin ng iyong mga kaaway at ngayon gusto mo akong hulihin at ihatid sa Yuan clan, kaya ano ang dapat kong gawin? Wu Yun ay humakbang paatras at nakatitig kay Linfang habang nananatiling mapagbantay. Sampal. Agad na sinampal ni Linfang ang kanyang mukha na nagpa-atras ng kanyang katawan pabalik. Muntik na siyang matambo sa lupa na may marka ng kamay ni Linfang sa kanyang mukha. Si Linfang ay hindi gustong manakit ng babae ngunit ang isang iyon ay napakawalan Jia, pinaramdam niya kay Linfang ang sakit. Ang lakas ng loob mong saktan ako. Galit na sigaw ni Wu Yun habang hinahawakan ang kanyang pisngi. Sampal. Sinampal muli ni Linfang ang kanyang mukha na nagpabagsak sa kanya sa lupa. Tumalsik ang dugo sa bibig niya. Parang uminit ang pisngi niya. Itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin kay Linfang na nakatayo sa kanyang harapan. Hindi man lang siya nakatingin sa kanya. Kung maglakas loob kang magsalita ulit, papatayin kita. Naiinis akong marinig ang boses mo. Sabi ni Linfang habang naglalabas ng nakamamatay na enerhiya na pumapalibot sa kanyang katawan. Feeling niya na susuffocate siya, nanginginig siya mula ulo hanggang paa. Magsasalita pa sana siya pero napalunok na lang siya sa huli. Si Linfang ay hindi miyero ng Wu clan, tiyak na papatayin niya ito. Nakapatay siya ng mga tao mula sa Yuan clan at papatayin din sila kapag nasaktan nila siya. Ang mga tao ay blanko na nakatingin kay Wu Yun sa lupa at si Linfang ay nakatayo sa harapan nila. Ang binata na kakaligtas lang ni Linfang ay hindi itinuring na kaaway si Linfang. Tama ang pagsampal sa kanya ni Linfang, nakakadiri siya. Nailigtas ni Linfang ang Wu clan at gusto niyang ibigay siya sa Yuan clan, miyembro ba talaga siya ng Wu clan?
Nakikita ng lahat na iniisip lang niya ang sarili niya at gustong iligtas ang sarili niyang buhay. Tama si Linfang na sampilin siya ng 2 beses, umaasa ang lahat na masakit ito. Sa sandaling iyon, ang pangalawang elder ay dumating sa harap ni Linfang at tumingin sa kanya sa galit na paraan. Pagkatapos ay naglabas siya ng ilang enerhiya ng apoy na naglalaman ng ilang nakamamatay na enerhiya. Gusto mong mamatay, sabi ng pangalawang matanda sa masamang paraan. Gusto ko nang mamatay, sabi ni Linfang sa malamig na paraan. Gumawa siya ng hakbang at hindi na nagsalita pa. Sa mga ganoong tao, walang ganang magsalita si Linfang. Boom! Isang nakakatakot na apoy ang lumitaw sa kamay ni Linfang at agad na lumipat patungo sa pangalawang elder. Ang apoy ni Linfang ay naglalaman din ng ilang nakamamatay na enerhiya. Agad na umatake si Linfang nang walang pag-aalinlangan. Sinimulan ng pangalawang matanda ang kanyang 9 sun skill. Nanginginig ang kanyang kamay, at biglang lumitaw ang tila araw sa kanyang kamay. Paano niya malalabanan ang aking nagninangas na araw sa pamamagitan ng kanyang 9 na sun skill? Naisip ni Linfang. Ang 9 na sun skill ay batay sa flame energy samantalang ang cosmos burning sun ni Linfang ay kinuha ang pinagmulan nito mula sa totoong araw. Ito ay may napakalaking explosive power. Boom boom boom. Nagtama ang dalawang kamay at sumabog ang apoy. Si Linfang ay napaatras ng 5 hakbang habang ang pangalawang elder ay napaatras lamang ng 2 hakbang. May malaking pagkakaiba sa pagitan ng aking antas at sa iyo. Gusto mong mamatay kaya tutulungan kita, ihahatid ko ang bangkay mo sa Yuan clan, sapat na rin iyon. Sabi ng pangalawang matanda sa malamig at hiwalay na paraan. Ginalaw-galaw niya ang magkabilang kamay at sa sandaling iyon, 5 araw ang lumitaw sa kanyang mga kamay. Bigla niyang itinaas ang mga ito at ang mga araw na iyon ay lumipat patungo kay Linfang na nagbobomba sa kapaligiran. Sirahin. Sabi ni Linfang sa malamig na paraan. Sumikat ang araw sa kanyang katawan at nagpakawalis siya ng hindi kapanipaniwala at nakakatakot na apoy. Pumunta ka, ang nakakatakot na apoy ni Linfang ay lumipad sa hangin at bumangga sa 5 araw. Napuno ng apoy ang kapaligiran, nakakapaso. Ang temperatura ay patuloy na tumataas. 7 araw. Galit na sigaw ng pangalawang matanda. Naglabas siya ng 7 nakakasilaw na araw sa paligid na kung saan ay mga baga na lumulutang. 8 araw. Sigaw ng pangalawang matanda na mukhang pagod na pagod at lumitaw ang isa pang araw, pagkatapos ay nilamon nito ang 7 pang araw. Nakakasilaw sa mata. Itinago mo ang lakas mo, ano? Ngayon mamamatay ka na, sabi ng pangalawang matanda sa malamig na paraan. Patuloy na umaagos si Chi sa kanyang katawan. Ito ay kahanga-hanga. Sa kasamaang palad, ang binatang iyon ay dumating upang tulungan ang Woklan ngunit kailangan niyang mamatay doon, sayang. Ngunit ang pangalawang matanda ay talagang nakakatakot. Maraming tao ang nagbubuntong hininga sa damdamin, nang makita nilang lalong lumalakas ang pag-atake ng pangalawang matanda. Naawa sila kay Linfang dahil hindi niya sila mahahadlangan. Ang 9 na kasanayan sa araw ay napakalakas, ang pagpapakawala ng 8 araw ay nakakatakot na, ngunit ang 9 ay mas masahol pa. Gusto ng pangalawang elder na patayin si Linfang kaya ilalabas niya ang buong 9 na araw. Linfang, si Wo Shiyun ay nanginginig. Kung ang pangalawang matanda ay nagpakawala ng 9 na araw, ang pag-atake ay aabot sa rurok nito, ito ay may kapangyarihang sumasabog. Bagamat malakas si Linfang, makapangyarihan din ang kanyang tiyuhin, hindi niya mahaharangan ang 9 na araw. Mamamatay siya. Inihagis ni Wo Shiyun ang sarili kay Linfang at lumipat sa harapan niya. Lahat ay namangha. Shiyun, lumayo ka. Hinawakan siya ni Linfang at itinapon sa malayo. Kasabay nito, naglabas siya ng ilang apoy ng pamatay na enerhiya na nagsimulang mag-alab sa kanyang kamay. Nakalimutan kong sabihin sa iyo na naglalaro lang ako kanina. Sabi ni Linfang nang makitang nag-aalala si Wo Shiyun sa kanya at gustong protektahan siya. Nang inag siya nang marinig niya ito, pagkatapos ay tumingin siya sa kamay ni Linfang, binobomba niya ang kapaligiran ng kanyang Sanchi. Sa kamay ni Linfang, ang isang purong chi sword ay unti-unting namuo, ito ay isang nakakapasong mainit na espada. Ang araw ay sumisikat sa purong chi sword ni Linfang, tila ang araw ay namumuo dito. Tumibok ang puso ng mga tao. Naglalaro. Si Linfang ay nakikipaglaro sa pangalawang elder. Ano pa ang magagawa niya? Alam ba niya ang mas malalakas na pag-atake? Oo, napakalakas ng iyong 9 sun skill. Sarcastic na tinulungan ni Linfang habang malamig na nakangiti. Ang kanyang Cosmos Burning Sun skill ay isang sun skill, ito ay talagang tulad ng araw. Maaari nitong sirain ang anumang kasanayan sa buwan at marahil ang anumang iba pang kasanayan. Ang 9 sun skill ay isang fire skill, wala itong kinalaman sa Cosmos Burning skill. Ang pangalawang matanda ay mukhang nag-aalala at malamig na umungot. Ginalaw niya ang kanyang buong katawan at isang nakakatakot na apoy ang bumangon. Nakakasilaw, halos hindi maimulat ng mga tao ang kanilang mga mata. Isang 9 na araw ang lumitaw at nilamon ng 8 iba pang araw, tila ang buong lugar ay naliwanagan sa pag-ataking iyon. Si Linfang ay mukhang malamig at humiwalay habang nakatitig sa 9 na sun skill na iyon. Ang kanyang purong chi sword ay nagiging matalas at matalas, isang araw ang lumitaw dito ng biglang, ito ay naging isang sun sword. Napuno ito ng nakakatakot na determinasyon, tila kaya nitong sunugin ang kahit ano. 9 na araw, patayin. Galit na sigaw ng pangalawang matanda. Ang kanyang napakalaking araw ay lumipat patungo kay Linfang ng buong bilis. Dumating si Linfang sa tabi ng pangalawang elder at itinaas ang kanyang kamay gamit ang kanyang mahusay na nagliliwanag na espada. Ang kanyang mahusay na nagliliwanag na espada ay isang sun sword, ito ay kasing silaw ng araw kung hindi man higit pa, pagkatapos ay bumangga ito sa 9 na araw. Krr.
Ang nakakatakot na espada na iyon ay puno ng determinasyon at sa lakas ng araw, ang siyam na araw ay agad na napunit habang ang pangalawang matanda ay mukhang desperado at takot na takot. Ang espadang iyon ay naglalaman ng lakas ng tunay na araw. Isang nakakakilabot na sigaw ang kumalat sa hangin at tumalsik ang dugo. Iminulat ng mga tao ang kanilang mga mata at nakita ang katawan ng pangalawang matanda na lumipad palayo. Naputol ang dalawang braso niya. Hindi siya pinatay ni Lin Feng, pinutol niya ang kanyang dalawang braso. Gumawa ng isa pang hakbang si Lin Feng at dumating sa harap ng pangalawang elder. Ipinatong niya ang kanyang paa sa kanyang dibdib. Hindi siya tinitingnan ni Lin Feng, hinamak niya siya. Ikalawang elder, ginamit mo ang iyong makalangit na mga mata upang suriin ang antas ng aking paglilinang, nang gawin ko rin ito sa iyo, nakaramdam ka ng kahihiyan dahil naisip mo na ikaw ay isang mahusay at tamang-hamanghang magsasaka. Ngayon, gusto kong tanungin ka, ano ang nasa harapan ko? Wala, sabi ni Lin Feng sa malamig na paraan. Lahat ay namangha. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 548, Yuan Tong. Sa una, ang pangalawang elder ay nag-inspection sa antas ng cultivation ni Lin Feng at pagkatapos ay ginawa rin ni Lin Feng sa kanya, kaya naman siya ay galit na galit. Marahil ay masyadong mataas ang tingin ng pangalawang matanda sa kanyang sarili. Hindi niya akalain na ang binata na nag-inspeksyon sa kanyang antas ng pagtatanim ay haantong sa kahihiyan sa pamamagitan ng pagtayo sa kanya pagkatapos niyang ibagsak siya sa lupa. Gaano ka-agresibo, gaano ka-rahas. Nakapagtataka iyon. Ang mga miyembro ng Wu Clan ay namangha. Nakalusot si Lin Feng sa ika-4 na layer ng Zuan Qi ngunit nagawa niyang patayin si Yuan Lai at talunin ng pangalawang elder. Nakatapak pa siya sa dibdib niya. Si Wu Yun ay blanko na nakatingin sa eksena, siya ay sinampal at nasugatan ni Lin Feng. Ngayon ang kanyang ama ay pinapahiya ni Lin Feng, ang mga braso ng kanyang ama ay pinutol. Siya ay naging isang piraso ng basura. Nakatitig si Wu Jiyuyang kay Lin Feng na nakabuka ang bibig. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin, nakakatakot si Lin Feng. Napakabata niya, mas bata siya kay Yuan Lai. Bukod pa rito, ang kapatid ni Wu Jiyuyang ay nakalusot sa ikalimang Zuan Qi layer at pinagkadalubhasaan ang siyam na sun skill hanggang sa perpekto. Nakakagulat, natalo siya ni Lin Feng na pinutol din ang kanyang mga braso. Si Lin Feng ay isang tunay na henyo, hindi ba siya makakalaban ni Yuan Tong? Sa loob ng ilang taon dapat siyang maging napakalakas. Naisip ni Wu Jiyuyang habang bumubuntong hininga. Si Lin Feng ay isang perpektong tugma para sa kanyang anak na babae. Tama ang kanyang anak, nakita niya ang henyo kay Lin Feng. Siya ay isang tunay na henyo, sobrang talino. Nakatitig din si Wu Xiyun kay Lin Feng na nakabuka ang bibig. Nagulat siya at nagulat siya. Kahit na alam niyang itinatago ni Lin Feng ang kanyang lakas, hindi niya akalain na magiging ganoon kalakas ito hanggang sa matatalo niya ang kanyang tiyuhin. Pinutol pa niya ang mga braso ng kanyang tiyuhin gamit ang kanyang espada. Siya ay Mawin. Kung naging walang awa si Lin Feng, napatay na sana niya ang pangalawang elder. Ang pangalawang matanda ay nakahiga sa lupa at umuungol sa sakit. Nang marinig niya si Lin Feng, hindi niya alam kung ano ang iisipin. Nakakatakot talaga ang binatang iyon. Ang kanyang siyam na sun skill ay hindi naging epektibo laban sa espada ni Lin Feng. Sino pa ang gustong hulihin ako at ihatid sa Yuan Clan? Malamig na tanong ni Lin Feng. Patayin mo ako. Nagmamakaawa ang pangalawang matanda na naghihirap. Wala siyang mga braso, naging basura na siya. Sa ganoong pamumuhay sa gayong mundo, siya ay napapahiya araw-araw ng lahat. Mas pinili niyang mamatay. Patayin ka, kaya ako, syempre. Kung papatayin ko ang mga tao ng Yuan Clan, maaari ko ring patayin ang mga tao ng Wu Clan maliban kay Xion. Ikaw at ang ilang iba pa ay gusto akong samuka, ngunit ngayon ay hahayaan kitang umalis bilang isang basura. Sabi ni Lin Feng habang inaalis ang paa sa dibdib ng pangalawang elder na muling umiyak sa sakit. Pagkatapos ay sinipa ni Lin Feng ang kanyang katawan at pinanood ang paglipad nito. Napabuntong hininga si Wu Jiyuyang nang makita niya kung gaano naghihirap ang pangalawang elder. Ang Wu Clan ay nasa dead end. Darating si Yuan Tong para patayin sila, sino ang mag-aalaga sa kanya? Kuya, ipaghiganti mo ako. Sabi ng pangalawang elder habang nakatingin kay Wu Jiyuyang. Si Wu Jiyuyang ay mukhang walang ekspresyon. Bamantong hininga siya at sinabi, nananatili ka pa rin sa mga katangahang ideya mo. Ang aming clan ay nasa isang masikip na lugar. Darating si Yuan Tong at hindi niya tayo bibitawan. Bukod kay Xion, gusto rin niya ang ating dalawang kayamanan. Pagkatapos, sisirain niya ang aming angkan. Hinding-hindi niya tayo bibitawan. Sabi ni Wu Jiyuyang na mukhang malungkot at desperado. Dahil sinalakay sila ni Yuan Lai, nahulaan ni Wu Jiyuyang na naghahanap lang sila ng dahilan para sirain ang kanilang angkan. Sa sandaling iyon, mas marami pang dahilan si Yuan Tong para sirain sila. Xion. Sabi ni Wu Jiyuyang habang naglalakad palapit sa kanya. Inilabas niya ang isang sinaunang balumbon na gawa sa balat ng tupa, ibinigay sa kanya. Panatilihin itong ligtas, Xion. Si Xion ay nanginginig at nanatiling nakatitig sa kanyang ama. Bilisan mo at itago mo. Demanded Wu Jiyuyang mukhang seryoso at solemna. Xion, alam mo na ang 9 sun skill kaya hindi ko na kailangang ituro sa iyo iyon. Ngayon, umalis kasama si Lin Feng. Iwanan ang Celestial Dragon at pumunta sa malayo. Sabi ni Wu Jiyuyang na ikinagulat ni Wu Xion. Ibinibigay niya siya kay Lin Feng, naghahanda si Wu Jiyuyang na harapin si Yuan Tong. Lin Feng, tulong kay Wu Jiyuyang. Tiningnan siya ni Lin Feng sa kalmadong paraan. Lin Feng, ang aking anak na babae ay mainit, maamo at malambing. Tsaka ang ganda niya. Pakasalan mo siya at hinding-hindi kanya ipagkakanulo. Nakikita ko na sobrang gusto kanya.
Ngayon, umalis kasama siya, pumunta sa malayo. Umalis sa Celestial Dragon at maging sa Dragon Mountain. Bilisan mo, sa'yo na ang anak ko, sabi ni Wou Jiuyang. Natigilan si Lin Feng, hindi niya akalain na gusto ni Wou Jiuyang na mangyari ang mga bagay sa ganoong paraan. Hindi alam ni Lin Feng kung ano ang gagawin. Lin Feng, ano ang iniisip mo? Sa tingin mo ba hindi sapat ang anak ko para sa iyo? Tanong ni Wou Jiuyang, habang nakakunot ang noo, nang makita niyang si Lin Feng ay nanatiling tahimik. Siyempre hindi, sabi ni Lin Feng habang umiiling. Magdadagdag pa sana siya nang muli siyang hinarang ni Wou Jiuyang. Mabuti naman kung ganoon, bilisan mo na at umalis. Kung hindi ka aalis ngayon, huli na ang lahat. Darating si Yuan Tong, mas malakas siya kaysa kay Yuan Lai. Nanatiling hindi kumikibo si Lin Feng, tiningnan niya ang magandang mukha ni Wou Shiyon. Umalis, saan? Sabi ng isang boses sa sandaling iyon. Nanggaling ito sa malayo, isang malaking sakuna, nagsimulang manginig si Wou Jiuyang. Tapos na, si Wou Jiuyang ay mukhang nakamamatay na mapatla. Boses iyon ni Yuan Tong. Dumating na si Yuan Tong at si Lin Feng at Shiyun ay wala pang oras para makatakas. Ang mga miyembro ng Wu Clan ay nanginginig din, ito ang kanilang araw ng paghuhukom. Lahat ay lumilingon-lingon sa paligid para hanapin si Yuan Tong ngunit hindi siya makita. Walang lumilitaw ngunit narinig nila ang kanyang boses ng malinaw, ito ay parang isang ilusyon. Wou Jiuyang hinatak ang mahabang mukha at bamaantong hininga. Hindi na sila nakatakas. Dahil nandito ka, magpakita ka. Walang pakialam na sabi ni Wou Jiuyang. Nakikipag-usap siya sa hangin, tila. Matagal na tayong hindi nagkita, Wou Jiuyang. Sana maayos ang kalagayan mo, sabi ni Yuan Tong at saka siya nagpakita sa langit sa di kalayuan. Tumilipad siya sa kalangitan. Ang kanyang tiangpaw ay kumakaway sa hangin, siya ay mukhang natural at walang pidget. Yuan Tong, nang makita siya ng karamihan, ang puso ng maraming tao ay nagsimulang tumibok. Si Yuan Tong ay isang henyo ng Dragon Mountain, siya ay lubos na sikat sa Celestial Dragon. Maraming tao ang nakakakilala sa kanya, alam ng lahat na sasali siya sa great competition ng Zuyu. Mayroon siyang magandang kinabukasan kung patuloy siyang magiging mas malakas. Malalampasan din niya ang layer ng Tianqi, gaano kamahal. Sinulyapan siya ni Lin Feng, hindi niya nakitang ganoon kagwapo ito dahil masama ang pakiramdam ng kanyang chi. Pero kakaiba pa rin ang itsura niya. Makikita ng isa na siya ay napakalakas sa unang tingin. Paano ako magiging maayos? Nandito ka, sabi ni Wou Jiuyang. Tumawa si Yuan Tong at mahinahong sinabi. Haha, gusto ko ang sense of humor mo. Tumingon siya at tumingin kina Lin Feng at Wou Shiyon. Nang makita niya kung gaano kaganda ang hitsura niya, ngumiti siya. Shiyon, mas maganda ka. Masaya ako na magiging asawa kita. Sino ang magiging asawa mo? Sabi ni Wou Shiyon habang galit na nakatingin kay Yuan Tong. Dahil sa kanya ay nasa isang kakilakilabot na sitwasyon ang kanilang angkan. Sila ay nabubuhay sa isang kakilakilabot na estado ng pagkabalisa sa mga araw na ito dahil sa kanya. Wala kang pagpipilian, sabi ni Yuan Tong habang nakangiti ng malumanay. Hindi ko akalain na mawawala ang yelo sa katawan mo. Ikaw ay mapalad. Nakakagulat na gusto ka ng Wu Clan na umalis at pumunta sa malayong lugar, talagang nagmamalasakit sila sa iyo. Tumingin si Yuan Tong kay Lin Feng na dahan-daang sinabi. Pinatay mo si Yuan Lai, tama ba? Itinaas ni Lin Feng ang kanyang ulo at tumingin kay Yuan Tong sa kalmadong paraan. Si Yuan Tong ay mukhang labis na ipinagmamalaki na ikinainis ni Lin Feng, siya ay mukhang masyadong mayabang. Naisip niya siguro na siya ang pinakamahusay na magsasaka sa mundo. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 549, patunayan mo. Pinatay ko nga siya. Walang pakialam na sabi ni Lin Feng, mukha siyang walang emosyon. Dahil pinatay mo si Yuan Lai, at hinawakan mo ang aking babae, paano mo gustong patayin kita? Tanong ni Yuan Tong na nasa langit pa rin na nakatingin kay Lin Feng. Ang kanyang mga mata ay puno ng mamamatay na intensyon. Hindi mo siya pwedeng patayin. Sabi ni Wou Shiyon sa malamig na paraan. Nakakagulat na gusto mo siyang protektahan, gaano katawa. Hindi na ako makapaghintay na makita kung anong uri ng tao ang posibleng makaakit sa iyo ng labis. Sabi ni Yuan Tong habang malamig na nakangiti. Nagustuhan ng kanyang kasintahan si Lin Feng, naisip niya ito bilang isang napakalaking kahihiyan. Isang malamig na nakamamatay na enerhiya ang bumangon sa hangin at binalot sina Lin Feng at Wou Shiyon. Wou Jiuyang ay humakbang pasulong at lumipat sa harapan nila habang sinasabi. Lin Feng, ilayo mo si Shiyon, sa lalong madaling panahon. Haharinjan ko siya. Natigilan si Lin Feng nang makita niya si Wou Jiuyang, nakatingin siya sa kanya ng may mga bagong mata. Si Wou Jiuyang at ang kanyang nakababatang kapatid ay magkasalungat. Siya ay talagang miyembro ng Wu Clan, gusto niyang protektahan ng iba habang ang pangalawang elder ay nagmamalasakit lamang sa sarili niyang miserableng buhay. Hindi mo ako kayang karibal, hindi mo sila mapoprotektahan. Ngayon, walang makakatakas. Maangas na sabi ni Yuan Tong. Walang makakatakas, mananatili silang lahat. Takasan. Tanong ni Lin Feng. Bakit siya tatakas? Bakit naisip ng lahat na gusto niyang tumakas? Ginamit ni Lin Feng ang kanyang mga celestial na mata upang makita ang antas ng cultivation ni Yuan Tong, nakalusot lamang siya hanggang sa ika-6 na layer ng Zuanqi. Siguradong makakalaban si Lin Feng. Napatay na ni Lin Feng ang mga cultivator ng ika-6 na layer ng Zuanqi. Bakit ako tatakas? Tanong ni Lin Feng na parang kinakausap niya ang sarili niya nang talagang tinatanong niya sina Wou Jiuyang at Yuan Tong. Tumingin si Yuan Tong kay Lin Feng at kumunot ang noo, nagulat siya. Tinatanong siya ni Lin Feng kung bakit gusto niyang tumakas.
Sa palagay mo ba ang ibig sabihin ng pagtayo ng sapat na mataas sa hangin ay malakas ka? Pinapasukan mo ako. Tinulungan si Lin Fang habang humahakbang at tumalon sa ere. Agad siyang dumating sa harap ni Yuan Tong. Ang mga tao ay namangha. Gusto ni Lin Fang na lumaban kay Yuan Tong. Sa katunayan, gustong lumaban ni Lin Fang, at sa sandaling iyon ay kinumpirma niya ito sa pamamagitan ng pagpapakawalan ng nakakatakot na San Chi na nagsimulang mag-alab. Ang mga damit ni Lin Fang ay marahas na umaalingaw. Nakakagulat na gustong lumaban ni Lin Fang kay Yuan Tong. Sumimangot si Yuan Tong at tinitigan si Lin Fang. Malamig din ang ngiti niya. Gustong lumaban ni Lin Fang. Hindi pa kita nakikita, alam mo ba kung sino ako? Mapagmataas na tanong ni Yuan Tong habang nakatingin kay Lin Fang, isang walang kwenta. Isang hindi kilalang cultivator ang nakaharap sa kanya at gustong lumaban, nakakahiya iyon. Ang pagpapakita ba ay nangangahulugan na ikaw ay malakas? Nabibigyang katwiran ba nito ang iyong pagmamataas? Malamig na tanong ni Lin Fang. Ayokong magpakitang gilas. Gusto kong sabihin sa iyo na ako, si Yuan Tong, ay napakalakas. Palagi akong umaasa sa sarili kong likas na kakayahan at pagsisikap na maging mas malakas at ngayon ay sasali ako sa great competition ng Zuyu. Sabi mo proud ako pero gusto kong tanungin ka, sinong nag-iisip na kaya mong tumayo dito at humarap sa akin? Tanong ni Yuan Tong na parang proud pa. Sa Celestial Mountain, mayroong maraming mga henyo at si Yuan Tong ay isang partikular na nakasisilaw, siya ay namumukod tangi. Sasali pa nga siya sa great competition ng Zuyu, hindi ka panipaniwala, napakadakila. Maaaring magpakitang gilas si Yuan Tong, may lakas siyang magpakitang gilas. Alam ng lahat na napakalakas niya, mapapasinghap sila sa pagkamangha at paghanga kapag nakita siya. Karamihan sa mga tao ay nangarap na sumali sa great competition ng Zuyu ngunit hindi nila magawa, sila ay masyadong mahina. Tumingin ang karamihan kay Lin Fang, hindi nila naiintindihan ang lahat. Naisip nila na nakita nila ang takot at pagtataka sa mga mata ni Lin Fang, gayunpaman, ang pakiramdam ni Lin Fang ay kalmado at kalmado. Siya ay ganap na kalmado, ang mga salita ni Yuan Tong ay hindi nakaapekto sa kanya. Ang galing, sarkastikong sabi ni Lin Fang. Ang mga tao ay namangha, si Lin Fang ay nagbibiro. Magaling, sasali ka sa great competition ng Zuyu. Iyon lang, pero iniisip mo pa rin na kaya mong ipagmalaki. Talagang katawa-tawa ka, ang mga taong tulad mo ay hindi maaaring mag-evolve ng higit pa kaysa doon. Sabi ni Lin Fang sa malamig at hiwalay na paraan. Napaungo si Yuan Tong at nagtanong. Ano ngayon? Ano ang nagbibigay sa iyo ng karapatang punahin ako ng ganoon? May sasabihin ako sa iyo, ako si Lin Fang mula sa Zuyu. Ako ay personal na inimbitahan ni Roland Shan na pumunta dito para lumahok din sa great competition ng Zuyu. Tinulungan si Lin Fang ng walang pakialam. Ang puso ng mga tao ay tumibok ng husto. Lahat ay ganap na natigilan at nalilito, sila ay totoo namang namangha. Si Lin Fang ay mula sa Zuyu at inimbitahan ni Roland Shan na pumunta sa Dragon Mountain para lumahok sa mahusay na kompetisyon ng Zuyu. Siya ay isang henyo na naghahanda para lumahok sa great competition. Si Wo Shiyun ay mukhang naguguluhan, ngayon lang niya nakilala si Lin Fang. Hindi niya kailanman naintindihan ang kanyang pag-uugali at natagpuan ang kanyang sarili na namangha sa sandaling iyon. Ngunit, gusto ba siya ni Lin Fang bilang kasintahan o asawa? Si Lin Fang ay mula sa Zuyu, siya ay isang tunay na henyo. Sasali siya sa great competition ng Zuyu. Higit pa rito, mas bata siya kay Yuan Tong. Ang ama ni Wo Yun ay nakaupo sa lupa na ganap na natulala, nagulat, at nabigla. Si Wo Yun at ang kanyang ama ay nakaramdam ng katawa-tawa na parang mga buffon. Paulit-ulit nilang pinahiya si Lin Fang, at hinamak siya. Ngunit tulad ng sinabi ni Lin Fang sa kanila, para silang walang tao sa harap niya, mas mababa sa basura, at tama siya. Hindi na sana sumulyap si Lin Fang sa kanilang Wo clan kung hindi niya nakilala si Wo Shiyun. Ngunit dahil sinuri ni Lin Fang ang kanilang cultivation level sa kanyang celestial na mga mata, sila ay nagalit at sinubukang magplano laban sa kanya. Para isipin na gusto nilang gamitin si Lin Fang. Napakagaling, sabi ni Yuan Tong habang nakatingin kay Lin Fang. Nagbago ang ekspresyon ng mukha niya, matalim ang tingin sa sandaling iyon. Sasali rin si Lin Fang sa great competition ng Zuyu. Sige, bakit hindi ka muna makipag-away dito? Nakakagulat na ang mga tao mula sa Zuyu ay dumating sa Dragon Mountain. Napakagaling. Maaari tayong magkaroon ng labanan at makita kung gaano kalakas ang mga magsasaka mula sa mga bansang kinokontrol ng Dragon Mountain. Ano ang dahilan kung bakit iniisip nila na maaari nilang karibal ang mga henyo ng Dragon Mountain? Naisip ni Yuan Tong habang naglalabas ng napakalaking lakas ng labanan. Siya ay isang henyo mula sa Dragon Mountain. Hinamak niya ang mga magsasaka na nagmula sa mas maliliit na bansa para lumahok sa great competition ng Zuyu. Ang mga henyo mula sa mas maliliit na bansa ay hindi makakalaban sa kanila. Nagkataon, nakasalubong niya si Lin Fang, ngayon ay isang magandang pagkakataon upang makita kung gaano kalakas si Zuyu. Ipapakita ko sa iyo. Sabi ni Lin Fang habang naglalabas ng nakakatakot na laban ng Chi. Sana hindi mo ako bigwan. Noong nakaraan, ang mga henyo mula sa mas maliliit na bansa ay laging namamatay sa kompetisyon, lalo na ang mga mula sa Zuyu. Hindi pa sila natatapos sa top 10. Si Yuan Tong ay parang gumagawa ng magandang biro. Gusto niyang humagalpak ng tawa. Ang mga talagang tumatawa ng buong pagmamalaki sa great competition ng Zuyu ay talagang mula sa apat na imperyo, hindi ang mga nagmula sa mas maliliit na bansa sa ilalim ng kanilang nasasakupan. Pagkatapos ng lahat, ang mga henyo sa imperyo ay iginagalang ng mas maraming tao. Nagkaroon sila ng akses sa hindi kapanipaniwalang mga kasanayan at mga pasilidad sa paglilinang. Sa mas maliliit na bansa, mahirap makakuha ng gayong mga mapagkukunan.
Ang mga cultivator mula sa Zuyu ay hindi pa natatapos sa nangungunang 10. Natigilan si Linfang nang marinig iyon. Sa pagkakataong ito, pararangalan niya ang kanyang bansa at tatapusin siya sa nangungunang siyam. Naroon din ang misteryosong Duan Wu daw. Kahit na maraming henyo na nagmumula sa lahat ng dako, hindi dapat maging problema si Duan Wu daw na nagtatapos sa nangungunang 10. Sa pagkakataong ito, magiging kahanga-hanga ang great competition ng Zuyu. Sinasabi mo ba sa akin ang mga bagay na ito para subukan at ipakita sa lahat kung gaano ka kahanga-hanga? Ngayon ay dapat mong patunayan ito, ngunit kung matatalo ka laban sa akin, lahat ay mapagtanto kung gaano ka katawa-tawa at kaawa-awa. Sabi ni Linfang habang tumatawa ng mapanukso. Si Yuan Tong sa una ay mukhang malungkot at pagkatapos ay agad nang umiti. Tama ka, lakas lang ang makapagpapatunay kung gaano tayo kaiba sa isa't isa. Ang henyo mula kay Zuyu ay hindi makakayanan ng isang pag-atake. Sabi ni Yuan Tong sa malamig na paraan. Pagkatapos ay naglabas siya ng napakalakas na enerhiya, ang ilang mga thread ng enerhiya ay mainit tulad ng araw habang ang iba ay malamig tulad ng buwan. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 550. Pagtataya sa buhay. Lumitaw ang pattern ng buwan at araw sa katawan ni Yuan Tong at nagsimulang umikot. Itinaas niya ang kanyang mga kamay, sa kanyang kanang kamay ay lumitaw ang isang nakakapasong mainit na apoy at sa kanyang kaliwang kamay ay lumitaw ang isang ice-cold energy. Linfang, kailangan mong mag-ingat, ang kanyang mga kasanayan sa buwan at araw ay napakalakas. Ang kanyang moon skill ay malamig sa yelo at ang kanyang sun skill ay may explosive power. Sabi ni Wang Jiyuyang mula sa lupa. Bahagyang tumango si Linfang. Hindi niya kailangan ni Wang Jiyuyang na ipaalala sa kanya iyon, naunawaan ni Linfang na ang mga pag-atake na gumagamit ng dalawang magkaibang elemento ay hindi karaniwan. Kahit alam niya, anong magagawa niya? Hindi niya kayang harangin ang mga atake ko, malamig na sabi ni Yuan Tong. Kailangan ko bang harangan ang mga pag-atake mo? Tanong ni Linfang. Sinimulan niyang pagulungin ang purong chi sa kanyang katawan at isang nakakatakot na chi ang nagsimulang mag-apoy. Ang araw ay sumisikat sa kanyang katawan, nakakasilaw. Sa kanang kamay ni Linfang, isang sun sword ang lumilitaw at ito ay nagpapakalat ng nakakasilaw nitong liwanag sa buong paligid. Bukod sa nakakatakot na enerhiya ng araw na iyon, naglalabas din si Linfang ng ilang nakakatakot na nakamamatay na chi at ito ay nagiging mas at mas matindi habang ito ay sumalakay sa kapaligiran. Isang itim na liwanag ang nagsimulang kumikislap sa kaliwang kamay ni Linfang, siya ay nagpapalapot ng isang espada. Ang espadang iyon ay puno ng mamamatay tao na intensyon, ito ay isang nakamamatay na espada. Ginagamit ni Yuan Tong ang kanyang dalawang kamay, isa para sa kanyang kasanayan sa buwan at ang isa para sa kanyang kasanayan sa araw. Ginamit ni Linfang ang kanyang dalawang kamay. Nasa kaliwang kamay niya ang kanyang nakamamatay na espada na puno ng nakamamatay na determinasyon. Sa kanyang kanang kamay, mayroong isang sun sword na maaaring sumunog sa cosmos. Sa mundong ito maraming henyo. Hindi mo dapat isipin na ikaw ang pinakamagaling sa mundo, may iba na kayang gawin din ang kaya mo. Sabi ni Linfang. Mayroon siyang dalawang espada, mukha siyang death good. Ang kanyang mga mag-aaral ay naging itim na itim, ang mga tao ay nagulat. Nagsimulang humakbang pasulong si Linfang. Sinabi ni Yuan Tong na maaari lamang siyang hamarang ngunit hindi balak ni Linfang na hamarang, balak niyang umatake. Ang nakakasilaw na sun sword ni Linfang, sa kanyang kanang kamay, ay nagsimulang gumalaw patungo kay Yuan Tong. Nagpapalabas ito ng mga sipol sa hangin. Tila kayang sumunog sa anumang bagay. Nagulat si Yuan Tong nang maramdaman niya ang layunin ng espada, nagsimula siyang umatake gamit ang kanyang kanang kamay. Ang kanyang nakakatakot na araw na si Chi ay naging isang napakalaking apoy na bombero sa kapaligiran patungo sa espada ni Linfang. Boom boom boom. Nang mapunit ng espada ni Linfang ang apoy ni Yuan Tong ay umuugong ang mga tunog na naging dahilan ng pagyanig ng kapaligiran. Matapos ang banggaan ay nagpatuloy si Linfang na walang takot na lumipat patungo kay Yuan Tong. Ang nakamamatay na Chi ni Linfang ay nagsimulang palibutan ang katawan ni Yuan Tong. Mamatay. Galit na sigaw ni Linfang. Ang kanyang nakamamatay na Chi ay tumagos sa katawan ni Yuan Tong, na agad na nakaapekto sa kanyang resolusyon at determinasyon. Ang nakamamatay na Chi na iyon ay may sariling buhay, sariling determinasyon. Moon and Sun Level 2. Pinagsalikop ni Yuan Tong ang kanyang mga kamay at sa kanyang harapan. Isang malaking pattern ang lumitaw, ito ay parang pinaghalong buwan at araw at ito ay gumagalaw patungo sa espada ni Linfang. Place rate. Sigaw ni Linfang. Hindi siya gumalaw pabalik, ang kanyang espada ay maaaring maglazle sa 10,000 bagay ng paglikha. Krr. Krr. Kumalat ang mga tunog sa hangin at ang Monsun Level 2 na kasanayan ay naputol ng nakamamatay na espada ni Linfang. Sa sandaling iyon, walang makakapidyo sa espada ni Linfang. Mawala. Sigaw ni Yuan Tong habang naglalabas ng purong chi na binomba ang espada ni Linfang. At pagkatapos ay nagsimula siyang umatras ng buong bilis, sa isang iglap, napaatras siya ng ilang metro. Mukha siyang nanlumo habang nakatitig kay Linfang. Sinusubukan mo bang pasayahin ang iyong sarili sa pamamagitan ng pagsigaw ng mawala, at sabay na bumalik? Tanong ni Linfang na hawak pa rin ang kanyang dalawang espada. Nanatili siya sa orihinal niyang pwesto, hindi gumagalaw, malamig lang siyang nakatitig kay Yuan Tong. Mukhang galit na galit si Yuan Tong. Lahat ay nakatitig sa kanila, nagulat sila. Nagulat sila kay Linfang. Talagang kamangha-mangha siya. Mas malakas siya kaysa sa anumang inaasahan nila. Para siyang Diyos ng kamatayan gamit ang kanyang dalawang espada. Agad niyang inatake si Yuan Tong na patuloy na umatras sa kanilang laban. Si Linfang ay nakakagulat na nagkaroon ng kalamangan laban kay Yuan Tong, ang binatang iyon ay kamangha-mangha, ang kanilang mga kaluluwa ay nanginginig.
Ang mga henyo ba mula kay Zuyu ay talagang mas mahina kaysa sa mga henyo mula sa Dragon Mountain? Hindi ba nakadepende ito sa individual? Ngayon, hindi mo ba naisip na parang isang sampal sa mukha ang mga salitang pagtuligsa mo sa akin kanina? Walang pakialam na tanong ni Linfang. Mukhang talunan si Yuantong. Sinabi sa kanya ni Linfang na gumamit ng lakas para bigyang katwiran ang kanyang pagmamataas at pagmamataas ngunit wala siyang mapatunayan. Ngayon, ipinapakita ni Linfang na mas malakas siya kaysa sa kanya. Ipinakita niya sa lahat na kaya niyang kumilos sa paraang mayabang tulad ni Yuantong ngunit hindi niya ginawa. Walang pinatutunayan si Yuantong, pinapahiya siya Linfang. Walang sinabi si Yuantong, hindi na niya sinubukang ipahiya muli si Linfang. Si Linfang ay napakalakas, kaya niyang ipagmalaki ang kanyang sarili. Kung hindi ipinakita ni Yuantong kung ano ang kaya niya ay mawawalan siya ng mukha at hindi na ito mababawi pa. Gumalaw ang kanyang katawan at lumitaw ang kanyang espiritu sa kanyang likuran. Ang kanyang espiritu ay binubuo ng dalawang mata, ang isa ay isang buwan at ang isa ay isang araw. Nakakasilaw ang mga ito kaya masakit ang mga mata ng mga tao. Pinalaya mo ang aking espiritu, huwag mo akong bigwan. Malamig na sabi ni Yuantong. Hindi na niya hinintay na umatake si Linfang, agad na ibinato ang sarili sa kanya. Ang kanyang kanang kamay ay gumagalaw patungo kay Linfang ng buong bilis, ito ay puno ng nakakatakot na enerhiya ng araw. Ang kapaligiran ay napuno ng maliliit na baga na tila mga bituin. Tila mag-aapoy ang lahat. Ang kanyang espiritu ay nagninangning sa kanyang araw chi, nagdaragdag ng kakaibang liwanag dito. Si Linfang, nang walang pag-aalinlangan, ay itinaas ang kanyang espada. Pero parang tumatagos lang sa hangin ang kanyang espada. Ang Sun Chi ay patuloy na gumagalaw patungo kay Linfang at ang espada ni Linfang ay tila hindi nito masasaktan. Si Linfang, nagulat, ay bumangon sa hangin na parang hangin. Nakita ni Yuantong na hindi makagalaw ng maayos si Linfang. Tila ang kanyang kakayahan sa buwan at araw ay maaaring maapi kay Linfang. Ang trajectory ni Yuantong ay sumunod kay Linfang, na parang kurba. Malinaw na nakikita ng karamihan na ang espiritu ni Yuantong ay nagpapakalat ng ilang kakaibang ilaw. Sirahin. Sigaw ni Yuantong sa sandaling iyon. Iginalaw niya ang kanyang kaliwang kamay at sa isang iglap, isang malamig na enerhiya ng buwan ang lumitaw at lumipat patungo kay Linfang. Napakabilis nito, naabutan nito si Linfang. Natigilan si Linfang at malamig na ngumiti. Ang mga tao ay namangha, si Linfang ay hindi umaatres. Isang kakaibang liwanag ang patuloy na dumadaloy sa mga ugat ni Linfang, ito ay ang lakas ng mga Herukas. Isang hakbang pasulong si Linfang at nakakagulat na nilamon ng enerhiya ng buwan. Krr. Krr. Ang malamig na buwan na chi ay binomba ang katawan ni Linfang. Isang nakakasilaw na itim na liwanag ang nagsimulang sumikat, tila nakaharang sa malamig na chi na iyon na tumagos sa kanyang katawan. Kahit na ang lakas ng Heruka ni Linfang ay napakapangit, sa liwanag ng Moon at Sun skill na iyon ay naramdaman ni Linfang ang malamig na enerhiya na tumagos sa kanyang katawan, ito ay napakalamig. Nanging Linfang. Ngunit nagpatuloy si Linfang na determinado at determinado, gumagalaw siya sa napakabilis na bilis. Ang espada sa kanyang kanang kamay ay biglang gumalaw at inatake ang espiritu ni Yuantong. Krr. Krr. Ang Sun Sword ay agad na tumagos sa Moon Sun Spirit na naging dahilan upang ang katawan ni Yuantong ay nagsimulang manginig ng husto. Ang kanyang kaluluwa ay nakaramdam ng labis na sakit, nagbigay siya ng isang kakilakilabot na tili na ikinamangha ng karamihan. Si Linfang ay baliw. Mamatay. Pinagsalikop ni Yuantong ang kanyang mga kamay, at ang kanyang buwan at araw na si Chi ay lumipat patungo kay Linfang na binomba ang kapaligiran. Si Linfang ay mukhang matibay pa rin, naglabas siya ng nakamamatay na enerhiya. Ang Killer Sword sa kanyang kaliwang kamay ay tumama sa buwan at araw Chi. Kasabay nito, pinanatili ni Linfang ang pag-ikot ng lakas ng Herukas. Napakalapit niya kay Yuantong. Mamatay. Galit na sigaw ni Linfang. Nasa kamay niya ang lahat ng lakas ng mga Heruka at sinuntok niya ang ulo ni Yuantong. Binawi ni Yuantong ang kanyang mga kamay at nagsimulang umatras. Boom, kotsa. Ang Heruka ni Linfang ay maaaring umikot ng 4,000 beses, binomba nito ang mga buto ni Yuantong. Matapos umatras si Yuantong, hindi na itinutok ni Linfang ang ulo, itinutok niya ang dibdib. Napabugan ng hangin ang katawan ni Yuantong.